Sa liblib na baryo ng San Lorenzo, isang lalaking sabungero ang kilala hindi lamang sa kanyang tikas at husay sa pag-aalaga ng manok, kundi pati na rin sa kanyang kabutihang loob, si Mang Cardo. Payak ang kanyang pamumuhay. Isang mangingisda sa umaga at sabungero sa tuwing may tupada. Ngunit higit sa lahat, siya ay bantog dahil sa kanyang alaga, isang pulang Texas na manok na tila may kababalaghan. Hindi pangkaraniwang manok ang tinaguriang si Commander Pulang Aso. Sa unang tingin pa lang ay alam mong hindi ito ordinaryo. Ang balahibo nito ay may tila kuminang na kulay pula na sumasayaw sa liwanag ng araw. Ang mga mata nito ay tila nakakaintindi ng bawat utos at may bagsik na nagmumula sa loob. Sabi ng mga matatanda, galing daw ito sa isang matandang ermitanyong agta sa bundok ng Mantulawon. Isang araw, sa kanyang pangingisda sa ilog, natagpuan ni Mang Cardo ang agta na sugatan. Tinulungan niya itong gumaling at bilang ganti, iniwan ng matanda ang mahiwagang manok sa kanyang tarangkahan. May kasamang sulat na may nakasulat lamang. Sa laban ng malinis na puso, ibinibigay ko ang aking alaga. Sa unang sabong nito, hindi maipaliwanag ang mga pangyayari. Ang kalaban ni Commander Pulang Aso ay isang mayamang sabongerong tagabayan, si Don Enrique Lazaro, na kilala hindi lang sa yaman kundi pati sa kalaswaan, dayaan at koneksyon sa mga mambabarang. Ayon sa mga bulong, siya raw ay may sariling tagasunod. Isang babae sa likod ng sabungan na hindi nakikita ng iba kundi ng mga sensitibo, si Aling Lagring, ang mambabarang ng bayan. Sa kabila ng kasikatan ng manok ni Don Enrique na pinangalan ng Itim na Sumpa, isang malademonyong manok na kahit ang mga veterano ay tinatanggihan ang laban dito, nanalo si Commander Pulang Aso. At hindi lang basta panalo, isang patay na palo lang sa leeg ng kalaban, bagsak agad si Itim na Sumpa. Tumahimik ang buong sabungan. Ang mga manonood ay nagtayuan. May ilan pa ngang nagantanda ng krus. Simula noon, naging sunod-sunod ang tagumpay ni Mang Cardo. Ngunit sa bawat panalo niya, unti-unti ring nagbabago ang tingin sa kanya ni Don Enrique. Sa bawat sabong na matalo si Don Enrique, lumalalim ang galit at poot, at sa likod ng kanyang mansyon, si Aling Lagring ay nagsimulang gumamit ng itim na mahika para sa paghihiganti. Sa gabi, habang si Mang Cardo ay nagpapahinga, may mga aninong gumagapang sa kanyang bakuran. Ang kanyang mga sisiw ay biglang nagkakasakit. Ang hangin sa paligid ng kanyang kulungan ay tila mabigat at mainit. Isang gabi nakakita si Mang Cardo ng itim na uwak na dumapo sa bubong ng kanyang bahay. Nang batuhin niya ito, bigla itong naging usok at naglaho. Noong gabing iyon, nanaginip si Mang Cardo. Sa kanyang panaginip, nagpakita ang matandang agta. Mang Cardo, magsisimula na ang tunay na laban. Hindi lang sabong ang iyong papasukin, kundi isang digmaan ng liwanag at dilim. Ang manok mo ay hindi basta-basta. May kaluluwa itong inilaan sa iyo. Ngunit maging maingat ka, sapagkat sa kabilang panig, may pusong uhaw sa kapangyarihan. Pagkagising niya, nakita niya sa ilalim ng kanyang unan ang isang balahibong pula na hindi galing sa kahit anong manok, kundi tila mas mainit, mas buhay. At doon nagsimula ang tunay na bangungot. Pagkalipas ng panaginip ni Mang Cardo tungkol sa matandang agta, hindi na muling naging payapa ang kanyang mga gabi. Sa bawat pagtulog niya, tila laging may mga matang nakatingin mula sa dilim, hindi mata ng tao, kundi ng mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag. Ang hangin sa gabi ay tila palaging bumubulong, at ang kanyang mga manok, lalo na si Commander Pulang Aso, ay laging alisto, tila may inaamoy na panganib. Isang gabi, habang binabantayan niya ang kulungan ng kanyang mga alaga, napansin niyang nawawala ang isa sa kanyang mga sisiw.
Sa halip na tunog ng kahol o huni ng manok, isang kakaibang tunog ng tawa ang narinig niya. Paos, parang babae, at tila mas matanda pa sa panahon. Hehehe, ang unay akin na, ang susunod ay susunugin ko. Dagli siyang kumuha ng itak at flashlight. Binaybay niya ang paligid ng kanyang kulungan at doon niya nakita isang munting anino na naglalakad paakyat sa puno ng mangga. Mabilis, maliit at kulubot. Nang itutok niya ang ilaw, naglaho ito na parang usok. Mula sa kalayuan, isang babae sa puti ang tila nakatayo sa kakahuyan. Ang buhok nito'y mahaba at gusot at kahit nasa dilim, ramdam niya ang titig nito. Nang maramdaman ng babae na nakita siya ni Mang Cardo, tumalikod ito at naglakad papalayo, ngunit ang mga paa nito ay pabaliktad, isang palatandaan ng mambabarang na sinaniban. Kinabukasan, pumunta si Mang Cardo sa simbahan. Doon niya kinausap si Padre Temyong, isang matandang pari na may alam din sa sinaunang paniniwala. Padre, wika ni Cardo habang inaabot ang balahibong pula na natagpuan niya sa unan. May masama pong nangyayari. Pakiramdam ko'y may umaaligid na kasamaan sa amin. Tiningnan ni Padre Temyong ang balahibo. Hinawakan niya ito ng mariin at idinikit sa isang basong may banal na tubig. Umapaw ang tubig at naging kulay pula. Hindi ito ordinaryong balahibo, ani Padre Temyong. May sagradong nilalang na nasa panig mo. Ngunit ang kalaban mo'y may tagasunod ng kadiliman. Kailangan mong mag-ingat. At higit sa lahat, huwag mong hahayaang matalo ang manok mo kahit minsan. Dahil kung mapapasa kanila ang dugo nito, magsisimula ang mas malaking sumpa. Sa kabilang banda ng bayan, si Don Enrique ay nagpatawag ng pulong sa kanyang tagapagsanay ng manok at kay Aling Lagring, ang kanyang tagasunod na mambabarang. Hindi ako papayag na masapawan ako ng isang hampas lupa. Cardo, isang mangingisda, isa siyang ipis sa aking daan. Bulyaw ni Don Enrique. Si Aling Lagring naman ay abala sa kanyang pagdurog ng itim na alkitran at buntot ng butiki sa loob ng palayok. Panginoon Enrique, hayaan niyo po sa susunod na sabong, ang kanyang manok ay magiging sunog na uling. Lingid sa kaalaman ni Mang Cardo, sa gabi ring iyon, ipinatawag ni Aling Lagring ang isang nilalang sa ilalim ng balete. Isang itim na pusa na may dalawang buntot, isang engkantong mabalasik, tagapaghatid ng kamalasan sa sinumang ituro ng mambabarang. Samantalang si Commander Pulang Aso, na sa karaniwang araw ay masigla at maliksi, ay biglang naging matamlay. Ayaw kumain, ayaw tumuka, at tila laging nakatanaw sa malayo. Mangyak-ngiyak si Mang Cardo. Commander, wag mong bibitawan. Hindi pa tayo tapos sa laban. Sa harap ng kulungan, idinikit niya ang isang lumang agimat na iniwan kanyang yumaong ama. Isang bilog na bato na may ukit ng araw at buwan. Pagkabukas ng umaga, laking gulat niya. Si Commander Pulang Aso ay tumilaok ng 3 beses, malakas at may apoy sa mga mata. Dito na nagsimula ang paghahanda para sa susunod na sabong, ang tinaguriang laban ng kadiliman at liwanag. At sa tupadang iyon, hindi lang pera ang nakataya, kundi buhay, dangal at kaluluwa. Dumating ang araw ng sabong. Ang buong baryo ay nagkakagulo, tila isang piyesta ang paligid ng tupada. May mga nagtitinda ng sigarilyo, mani at lambanog. Ang mga sabonghero ay kanya-kanyang may bitbit na manok, pulos bihis at may balot ang mga paa ng telang pula o itim. Pero higit sa lahat ng mata ay nakatuon sa 2 pangalan, Mang Cardo at Don Enrique. Si Mang Cardo, suot ang lumang sombrero ng kanyang ama, ay may dalang sisidlang kahoy kung saan nakalagay si Commander Pulang Aso. Buhay na buhay ang tingin
tila hindi manok kundi isang sundalo sa digmaan. Samantalang si Don Enrique ay dumating sakay ng itim na SUV, bitbit ng kanyang dalawang katulong ang hawla ng kanyang manok na si itim na demonyo, isang malaki, mabagsik na Texas breed. "Maghanda ka na, Cardo," ani Don Enrique habang sinisip-sip ang tabako. "Pag natalo yang manok mo, isusuko mo ang lupa mo sa palayan. Hindi ka na uulit." Ngunit matapang na sumagot si Mang Cardo, "Don Enrique, kung ganyan ang taya mo, sige. Pero kapag ako ang nanalo, iiwan mo kami at isasara mo ang iyong ilegal na sabungan sa kanto." Tumahimik ang paligid. Tila nagsimula na ang totoong sabong. Hindi lang ng mga manok, kundi ng prinsipyo ng dalawang lalaki. Ang mayaman na mapangalipusta at ang dukhang may karangalan. Unang laban. Pinalad si Commander Pulang Aso. Sa kabila ng laki ng kalaban, isang mabilis na sipa sa tagiliran ang tumapos sa laban. Tumilapo ng kalaban at bumaluktot sa lupa, hindi na muling gumalaw. Ang mga tao'y nagsigawan at si Mang Cardo ay unang pagkakataon na pinuri ng buong tupada. Ngunit napansin ni Mang Cardo na habang nagpupunas siya ng pawis, nakatingin sa kanya si Aling Lagring mula sa likod ng mga kawayan. Ang kanyang mga matay mapupula at may kinikilos na kakaiba ang bibig, parang may binubulong. Ikalawang laban. Itinaya na ni Don Enrique ang kanyang pangalawang alas. Isang mestisong manok na kulay pilak, matulin, at tila hindi napapagod. Ngunit si Commander Pulang Aso ay tila nagbago. Ang mga mata nito ay may anino na, at ang balahibo ay unti-unting nagiging marumi. "Mang Cardo," bulong ng isang matandang sabongero, "parang kinukulam ang manok mo." Pero bago pa siya makapaghanda, nagsimula na ang laban. Ilang saglit lang, tinuka si Commander sa leeg. Tumalsik ang dugo. Ngunit, hindi ito tumumba. Tumindig si Commander. Tumilaok ito ng malakas. Tila may apoy ang bawat galaw. Isang suntok gamit ang tuka, sinundan ng dalawang sipa, at ang kalaban ay bumulagta. Panalo na naman si Cardo. Sa gitna ng hiyawan, biglang bumagsak si Commander sa lupa. Nangatog ang katawan nito, at mula sa sugat sa leeg may umusok, itim na usok. "Mambabarang," sigaw ng isang matanda. "May masamang espiritong kumapit sa manok." Napalingon si Mang Cardo kay Aling Lagring. Nakangisi ito, hawak-hawak ang isang itim na manikang may balahibo ng manok sa ulo. "Akin ka na, Commander Pulang Aso." Ngunit sa pagkakataong iyon, naalala ni Mang Cardo ang bilin ng matandang agta sa panaginip. "Kung gusto mong protektahan ang iyong alaga, lagyan mo ng dugo ng puso ng matapat na lalaki ang kanyang tuka." Dali-daling sinugatan ni Mang Cardo ang kanyang palad. Isinawsaw niya ang dugo sa tuka ni Commander. Pagdampi ng kanyang dugo, nanginig ang katawan ng manok at ang itim na usok ay biglang sumabog pabalik kay Aling Lagring. Napasigaw ang mambabarang. Nabulag ang isa niyang mata at ang manika sa kanyang kamay ay nadurog. Ang laban ay hindi lang sa sabungan. Sigaw ni Padre Temyong na dumating sakay ng kabayo. Ito ay laban ng espiritu. Ang masama ay bumabalik sa pinanggalingan. At doon, sa gitna ng sabungan, habang umuulan ng sigawan at hiyawan, si Commander Pulang Aso ay muling tumindig. Muli siyang tumilaok 3 beses. At mula sa langit, isang tila anyo ng agila ang humulagpos sa ulap. "Ang manok mong iyan, Cardo," bulong ni Padre Temyong, "ay hindi ordinaryo. Isa iyang alagang binabantayan ng mga diwata ng liwanag." Ngunit habang umuuwi si Don Enrique, sugatan ng dangal, may isang babaeng bumulong sa kanyang tenga. "Hindi pa tapos ang laban. Kailangan lang nating tawagin ang tunay na Panginoon ng kadiliman." Gabi na.
Tahimik ang baryo ngunit hindi mapakali si Mang Cardo. Nasa kulungan si Commander Pulang Aso, nagpapahinga, may gasa pa sa leeg. Sa kabila ng 2 panalo, ramdam niyang may mas malaki pang panganib ang paparating. Sa kabilang dako, sa isang liblib na lugar sa dulo ng baryo, nakatayo ang isang lumang bahay na matagal nang abandonado. Dito dinala ni Don Enrique si Aling Lagring na ngayon ay hirap na sa paghinga matapos gumanti ang kulam kay Commander Pulang Aso. Ang isang mata ay tuluyan ng pumikit at ang balat niya ay nagsisimulang manigas. Hindi sapat ang kakayahan mo. Galit na bulong ni Don Enrique. Kailangan ko ang itim na albularyo. Siya lang ang makagaganti kay Cardo at sa kanyang hayop. Ang itim na albularyo. Isang pangalang kinatatakutan sa buong rehiyon. Siya raw ang dating albularyong itinakwil ng mga espiritu ng kalikasan matapos nitong maglagay ng itim na agimat sa kanyang katawan. Isang agimat na gawa sa buto ng sanggol at pinatibay sa apoy ng impyerno. Sa isang kuweba sa gilid ng bundok, naroon siya, nakatayo sa gitna ng mga anino, nakasuot ng damit na parang abo at nakabalot ng mga dahon ng lubing na may itim na langis. Don Enrique, sabay ngisi ng itim na albularyo. Matagal ko nang inaantay ang iyong pagdating. Napakaraming kaluluwang inialay mo sa akin noon sa tuwing may laban ka. Ano pa ba ang hiling mo ngayon? Ipahamak mo si Cardo at ang manok niyang may mahika. Gawin mong himagsikan ang darating na sabong sa Sabado. Gusto kong humandusay siya sa putikan ng sariling sabungan. Sa kabilang banda, habang binabantayan ni Mang Cardo si Commander Pulang Aso, may dumating sa kanyang bahay. Isang matandang agta, kulubot, may tungkod na yari sa sungay ng usa. Ako si Apo Dalin, pakilala nito. Ako ang tagapagbantay ng mahihiwagang hayop sa bulubundukin ng Mabilog. Isa ka sa mga napiling tagapagmana ng kalikasang panlaban sa kadiliman. Hindi makapagsalita si Mang Cardo. Parang panaginip ang lahat. Ngunit nang hawakan ni Apo Dalin ang dibdib ni Commander Pulang Aso, may lumabas na liwanag mula sa sugat ng manok. May selyo ng kabutihan sa puso ng alaga mong iyan. Ngunit bantayan mo, Cardo. Ang selyong ito ay inaatake na. May paparating na kapangyarihang hihigop sa liwanag ng kanyang kaluluwa. Samantala, nagtipon sa kagubatan si Don Enrique, Aling Lagring at ang itim na albularyo. May dalang itim na manok ang albularyo, kulay uling ang balahibo at ang mata ay pula na tila lumulutang ang apoy. Ito ay si Kamatayang Itim, manok na sinapian ng espiritu ng galong-galong, isang malignong hayop na ang kaluluwa ay hinango mula sa impyerno. Sa darating na Sabado, ilalaban natin si Kamatayang Itim. Ngunit higit pa roon, isinusumpa ko si Commander Pulang Aso. Ipinapatawag ko ang aninong dilaw upang ubusin ang lakas ng selyo sa kanyang katawan. Bulong ng albularyo habang pinapahid ang dugo ng itim na kambing sa manika na kamukha ni Commander. Biglang lumamig ang paligid. May lumitaw na aninong kulay dilaw, walang muka, may mahabang galamay at may mga mata sa katawan. Kinagabihan, napanaginipan ni Mang Cardo si Commander Pulang Aso. Nakahandusay sa isang malawak na tupada, binabalot ng dilaw na anino. Humihingi ng tulong. Sa panaginip, sumisigaw ito. Tata, may darating. Hindi lang laban ng manok, kundi laban ng kaluluwa. Pagkagising ni Cardo, agad siyang tumungo sa kulungan. Nagsusuka ng itim si Commander. Ang balahibo nito'y unti-unting nawawala ang kinang. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang biglang pumasok si Apo Dalin. Bitbit ang isang antigong lalagyan na gawa sa ugat ng punong balete. Ito ang buto ng banahaw. Isawsaw mo sa dugo ng iyong manok, saka mo ilagay sa ilalim ng kanyang tuka. Iyan ang huling sangkap upang muling mabuhay ang kanyang espiritu. Ngunit tandaan, pagkatapos nito, ikaw na ang magiging bahagi ng kanyang buhay. Kapag nasugatan siya, masasaktan ka rin.
Walang pag-aatubiling ginawa ito ni Mang Cardo. Sa pagdampi ng buto ng banahaw, nanginig ang buong manok, pumutok ang sugat at lumabas ang liwanag na tila asul. Muling bumalik ang kinang sa kanyang balahibo. Mas matalim ang kanyang mga mata. Mas matapang ang kanyang tindig. Ngunit habang pinagmamasdan ni Mang Cardo ang kanyang manok, dumating ang masamang balita mula sa sabungan. "Cardo, sumugod si Don Enrique kanina. Sinunog niya ang kulungan ng ilan mong alagang sisiw at nagbabanta siyang papatayin ng sino mang tumaya sa iyo sa darating na Sabado." Namilog ang mga mata ni Mang Cardo. Hindi na ito basta laban ng sabungan. Ito na ay laban ng buhay at dangal ng isang buong baryo. Kung gusto nila ng digmaan, bulong ni Cardo habang kinarga si Commander Pulang Aso, bibigyan natin sila ng laban na hinding-hindi nila malilimutan. Pumatak ang Sabado nang may mabigat na ulap sa kalangitan. Sa baryo ni Mang Cardo, ang dating mapayapang sabungan ay naging parang piitan ng tensyon at takot. Sa bawat kanto, may armado ni Don Enrique, pawang mga tauhang kilala sa kalupitan. May mga balita ring pinipilit nilang takutin ang mga mananaya upang lumipat sa panig ni Kamatayang Itim, ang manok ng itim na albularyo. Subalit sa kabila ng banta at lagim, marami pa ring dumayo, hindi para manaya, kundi upang masaksihan ang pinakakinatatakutang sabong sa kasaysayan ng baryo. Usap-usapan sa buong rehiyon ang mahiwagang manok ni Mang Cardo, si Commander Pulang Aso, ang manok na nakaligtas sa kulam at may kapangyarihang galing sa kalikasan. Sa loob ng sabungan, kapansin-pansin ang kakaibang lamig. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat sulok. Ang ibang mananaya ay halos hindi makalapit sa ruweda. Ipinaskil sa gitna ang larawan ng dalawang manok at ang salitang, "Laban ng liwanag at dilim, ang tagapagmana ng kalikasan laban sa itim na agimat." Sa kulungan ni Kamatayang Itim, naroon ang itim na albularyo. Kinakausap niya ang kanyang alaga habang hinihipo ang mga pakpak nitong tila gawa sa usok. "Commander Pulang Aso, yan ang pangalan ng kalaban mo. Pero paglabas niya sa ruweda, ang pangalan niya ay magiging alay," bulong nito. "Ubusin mo hindi lang siya, kundi pati ang kanyang tagapag-alaga. Gamitin mo ang galamay ng aninong dilaw. Pasukin mo ang kaluluwa ng manok, wasakin mo ang kanyang puso." Nagningning ng dilaw ang mata ni Kamatayang Itim. Sumingasing ito at ang huni parang galing sa ilalim ng lupa. Sa kabilang panig, habang kinukondisyon ni Mang Cardo si Commander Pulang Aso, lumapit si Apo Dalin at iniabot ang isang maliit na telang kulay berde na may borda ng 3 bituin. "Ito ang 3 mata ng banahaw. Isabit mo sa tuka ng iyong manok. Iyan ang proteksyon laban sa mga espiritong nanggugulo. Ngunit hindi sapat ang agimat, Cardo. Kapag nagsimula na ang laban, ikaw mismo ang kailangang makipag-isa sa iyong alaga. Hindi ito basta sabong. Ito ay espiritual na labanan. Isa kang mandirigma ngayon." Sa mismong oras ng salpukan, nagsimula ang seremonya. Tumahimik ang buong sabungan. Ilang sandali pa, ipinakilala ng tagasigaw. Sa kanang panig, ang manok ng kabundukan. Taglay ang kapangyarihan ng kalikasan, si Commander Pulang Aso. Lumabas si Commander pulang-pulang balahibo, matulis ang mga mata, tila isang sundalong hinubog sa apoy. At sa kaliwa, ang manok na sinapian ng espiritu ng kamatayan, anak ng kulam, alaga ng itim na albularyo, si Kamatayang Itim. Sa unang tingin pa lang, ramdam na ng mga tao ang bigat ng laban. Ang hangin ay parang nahahati sa gitna. Ang liwanag sa ibabaw ng sabungan ay kumikislap at may dumaraang aninong parang usok. Pag-umpisa ng laban, unang sumugod si Kamatayang Itim. Mabilis, mabagsik, tila may animong di nakikitang kamay na nagtutulak sa kanyang tuka. Tumalbog si Commander, umikot
at agad nakaiwas. Ngunit hindi iyon sapat. Nasugatan siya sa tagiliran. Sa mismong sandaling iyon, napaigik si Mang Cardo. Aray, sabay hawak sa kanyang tagiliran, sugat na kapareho ng kay Commander. Ngumisi ang itim na albularyo mula sa kabilang dako. Nagsimula na ang pagkakabit nyo ng kaluluwa. Kapag namatay ang isa, mamamatay din ang isa. Ngunit biglang bumangon si Commander Pulang Aso. Tumilaok ng malakas at ang kanyang boses ay parang kulog. Sa kanyang mga mata ay may sumisigaw na liwanag. Muling umatake si Kamatayang Itim, ngunit sa pagkakataong ito, nakaiwas na si Commander. Gamit ang matulis na tuka, inasinta niya ang pakpak ni Kamatayang Itim. Isang sablay na sadyang sinadya. Ginulo niya ang atake. Sunod-sunod na palo, mabilis na iwas, tila nagiging anino si Commander. Matalino ang manok mo, Cardo, bulong ni Apodalin. Nagbabasa ng galaw, binubuksan ang agwat upang ilabas ang lakas ng espiritu. At sa huling pagsugod, sa gitna ng ruweda, tumalon si Commander, dumapo sa likod ni Kamatayang Itim, at sa isang malakas na tuka, tinamaan nito ang batok ng kalaban. Tumigil ang mundo. Pumagsak si Kamatayang Itim, kumikislot, nangingisay, hanggang sa tuluyan ng tumihaya. Tumahimik ang sabungan. Isang sigaw lang ang narinig. Panalo! Commander Pulang Aso ang nagwagi. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang liwanag. Lumitaw ang aninong dilaw. Umiikot sa sabungan, umuungol, tila sugatan. Biglang tumalon si Commander Pulang Aso at tumilaok ng 3 beses. Sa huling tilao, lumabas mula sa kanyang katawan ang anyo ng isang agila, isang espiritong tagapangalaga. Sinalubong nito ang aninong dilaw at sa gitna ng liwanag, pumutok ang hangin. Sumambulat ang anino at naglaho ito sa ere. Nang bumalik ang liwanag, nakahandusay sa lupa ang itim na albularyo. Nanginginig. Nanlalabo ang mata. Hindi pa ito tapos. Mang Cardo, babalik ako. Sa araw na yon, hindi lang si Commander ang nanalo. Nagsilbing simbolo ng pag-asa at liwanag ang kanyang tagumpay. Sa bawat baryong naroroon, sa bawat batang nanood sa laban, naging alamat ang pangalang Commander Pulang Aso. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, alam ni Mang Cardo na may paparating pa. Isang mas malupit na ganti. Ang paghihiganti ng itim na albularyo. Ilang linggo matapos ang laban sa sabungan, muling bumalik sa tahimik na pamumuhay si Mang Cardo sa kanyang maliit na kubo sa paanan ng bundok. Inaalagaan pa rin niya si Commander Pulang Aso na ngayoy tila mas lalong tumapang at lumaki. Ang balahibo nito ay kumikislap sa liwanag ng araw at tuwing tumitilaok sa umaga, tila bumabati sa buong kalikasan. Ngunit sa likod ng katahimikan, unti-unting lumalapit ang isang mas malalim na panganib. Sa kabilang dako, sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, dumadaloy ang itim na usok mula sa isang kuweba. Doon, nakahandusay si itim na albularyo, sugatan, ngunit hindi pa rin nawawala ang ningas ng galit sa kanyang mga mata. Pinahiya mo ako, Cardo, at pinatay mo ang isa sa pinakamasasamang espiritong alaga ko, ngunit hindi mo pa ako kilala. Mula sa sako sa tabi niya, kinuha niya ang isang garapon na may laman na itim na dugo ng manok, dugo ni Kamatayang Itim. Sa dugo mong ito, bubuhayin ko ang bagong tagapaghiganti. Itinaas niya ang garapon habang sinasambit ang matandang orasyon. Baranggadang barang, anak ng dilim, dumaan ka sa dugo't kamandag, sumapi ka sa katawan ng bagong alaga ko, sa ikalawang henerasyon ng kadiliman. Biglang gumalaw ang lupa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga ibon. Tumilamsik ang kidlat sa malapit na punong kahoy. At mula sa anino sa gilid ng kuweba, lumabas ang isang bagong manok. Kulay uling, may 3 mata,
at may mga pakpak na parang balat ng paniki. Ang pangalan nito, Sumpang Itim. Samantala sa baryo, nagsimulang maganap ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga manok ng mga sabungerong malapit kay Mang Cardo ay isa-isang namatay sa hindi may paliwanag na dahilan. May mga manok na natagpuan sa loob ng kulungan nila, ngunit natuyuan ng dugo, tila sinipsip ng isang nilalang. Isang gabi, may batang tumakbo mula sa bahay ng kanyang lolo't lola na sabungero. Umiiyak ito habang sumisigaw, "Lolo, may aninong dumapo sa bubong, tapos narinig namin ang matinis na tilaok na parang sigaw ng multo, nawalan ng malay si Lola." Nagtipon ang mga tao sa baryo at maraming mata ang nakatingin kay Mang Cardo. Hindi ito karaniwang sakit, ani Mang Cardo sa mga taong nagtanong. May kakaibang espiritu na lumalaganap at kilala ko kung kanino ito galing. Tinawagan niya si Apo Dalin, ang matandang mambunong. Dumating ito kinagabihan, dala ang kanyang tambol, alay at tuyong dahon ng saging. Nagritual sila sa gitna ng bakuran ni Mang Cardo. Nagdasal si Apo Dalin at mula sa apoy ng kanilang insenso, lumabas ang isang imahe ng kakaibang manok. 3 mata, sumisingasing, may buntot na parang ahas. Napatingin si Apo Dalin kay Cardo. Hindi na ito basta mambabarang, Cardo. Ang binuhay ni Itim na albularyo ay isang manok na sinaniban ng alagad ng impyerno. Ang Sumpang Itim ay hindi manok, isa itong nilalang na sumasagisag ng puot. Kapag hindi mo ito hinarap, hindi lang ang sabungan ang mawawala, kundi pati ang kaluluwa ng buong baryo. Kinabukasan, biglang may bumisita kay Mang Cardo. Isang batang lalaki, may daladalang sobre. Galing po kay Don Enrique, Mang Cardo. Nais ka raw niyang imbitahan sa pambansang sabong na gaganapin sa Maynila. Doon raw ipapakita ang bagong manok na hindi kayang talunin. Binasa ni Cardo ang sulat. Kung tunay ang sinasabi mong manok mo ay makapangyarihan, ipakita mo ito sa mga tunay na mandirigma. Sa lungsod, kung saan hindi umaangal ang mga duwag, doon tayo magharap. Dalhin mo si Commander Pulang Aso. Ako'y may bagong alaga at mas gusto niyang dumugo ka sa sarili mong kamay. Pinunit ni Mang Cardo ang sulat. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi niya maaaring takbuhan ng hamon. Gabi ng parehong araw, habang natutulog si Cardo, nagising siya sa kakaibang tunog. May tilaok ng manok, ngunit hindi kay Commander. Isa itong mahinang tunog, mababa at tila tinatawag ang kaluluwa niya. Paglabas niya, nakita niya sa madilim na bahagi ng kakahuyan ang anyo ng isang manok na may pulang matang nagniningas. Sumpang Itim. Hindi ito umatake. Tumingin lamang, tila pinaparamdam ang kanyang presensya. At bago ito maglaho sa dilim, narinig niya ang isang tinig sa hangin. Ang susunod na laban ay hindi sa ruweda. Sa bawat gabi, isa sa mga mahal mo sa buhay ang mawawala hanggang ikaw ay lumuhod. Ang dugo sa gabi ng buwan. Isang gabi matapos ang pagpapakita ng Sumpang Itim, hindi mapakali si Mang Cardo. Sa labas ng kanyang kubo, nakapwesto si Commander Pulang Aso, tila alerto at nagmamasid sa paligid. Ang mga kalapati sa bubong ay biglang lumipad ng sabay-sabay, isang masamang senyales. Sa loob ng baryo, may kumalat na balita na ang asawang buntis ni Temyong, isang kababata ni Cardo, ay biglang nagsusuka ng itim na likido at nabaldado ang kalahating katawan. Walang ibang makagagawa nito kundi ang mambabarang, wika ni Apo Dalin habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi lang basta barang, kundi sumpang inialay sa madugong kasunduan. Tumayo si Mang Cardo, mariing nakatitig sa silangan. Oras na para tapusin ang sumpang yan. Hindi ko hahayaang madamay pa ang mga inosente. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagpakita ang nilalang. Sa gitna ng palayan, sa may burol na malapit sa sabungan, isang kakaibang anino ang gumapang. Tila may mga pakpak, ngunit ang hakbang ay gaya ng tao. Nakita ito ng isang batang pastol
at sumigaw ito ng, "May aswang sa burol, tinutuka ang mga kambing." Tumakbo ang mga tao, ngunit wala silang nadatnan kundi ang isang kumpol ng balahibo at buto. Sa tabi nito, may nakasulat sa lupa gamit ang dugo. Isa-isa silang mawawala. Dumagsa ang takot sa buong baryo. Ngunit si Mang Cardo ay nanatiling matatag. "Hindi ako lalaban sa dilim ng walang dala." Kinabukasan, bumisita siya kay Apo Dalin. Bitbit niya ang balahibo ni Commander Pulang Aso at ilang hibla ng buhok mula sa ulo ng kanyang namatay na ama na dating sabonghero. Ipinagsama nila ito sa ritual. "Bibigyan natin ng basbas si Commander," sabi ni Apo Dalin. Ngayon, hindi lang siya alaga, kundi magiging tagapagdala ng liwanag. Pero may kapalit. "Anumang kapalit, handa ako," sagot ni Cardo. "Basta maprotektahan ang mga tao at mapigilan ang pagsalakay ng itim na albularyo." Sa altar na gawa sa kahoy ng punong dapdap, sinimulan ang seremonya. Ang usok mula sa insenso ay pumulupot sa katawan ni Commander. Tumilaok ito, malakas, matining, at tila may tonong panawagan ng digmaan. Kinagabihan, sinimulan ang pangangalaga ng baryo. Si Mang Cardo, kasama ang ilang matatapang na kalalakihan, ay nagbantay sa sabungan, sa palayan, at sa paligid ng mga bahay. Biglang may sumigaw sa kabilang dulo ng baryo, "Tulong! Kinuha si Nene! Tinangay sa himpapawid ng anino!" Agad na tumakbo si Cardo. Nakita niya sa langit ang malapaniking silweta ni Sumpang Itim, bitbit ang batang si Nene. Tumilapon si Commander Pulang Aso mula sa kanyang balutan, lumipad sa ere kahit hindi naman dapat kaya ng manok. Nagbanggaan sa hangin ang dalawang makapangyarihang manok, si Commander at si Sumpang Itim. Kumislap ang kidlat, sumabog ang hangin, at sa isang iglap, nahulog si Sumpang Itim sa kagubatan. Nahulog din si Nene, pero nasalo siya ng isang makapal na sanga ng punong balete. Ligtas siya. Sa pagkakabangga, nasugatan si Commander. Tumulo ang dugo nito. Dugong pulat may bahid ng ginto. Muli itong tumilaok at biglang lumiwanag ang paligid. Nawalan ng ulirat ang mga alagad ng dilim sa paligid, mga anino na ngayoy natunaw sa liwanag. Ang mga tao ay nagsigawan. "Ito na ang manok na tagapagligtas, siya ang babangon para sa atin." Ngunit sa gitna ng lahat, narinig muli ni Cardo ang tinig ni Itim na albularyo sa hangin. "Hindi pa ito ang wakas, Cardo. Nagsisimula pa lang ang gabi ng dugo. Magkita tayo sa lungsod. Doon, sa huling sabong, kung saan ang mananalo ay may kapangyarihang hawakan ang kapalaran ng daigdig ng tao o ng demonyo." Sa pagsapit ng bagong umaga, tila nagbago ang hangin sa Maynila. Ang balita tungkol sa natitirang laban, hindi lamang laban ng sabong, kundi laban ng kaluluwa at kapalaran ng buong daigdig, ay mabilis na kumalat. Ang abalang lungsod ay pinulungang ng kabalisan at takot. Ang mga karatulat anunsyo ay nag-anyaya sa huling sabong na magtatakda na ng kapalaran ng liwanag at dilim. Sa entablado ng isang malawak na sabungan sa sentro ng Maynila, naghahanda na ang magkabilang panig. Sa isang dulo, nakatayo si Mang Cardo, kasama ang kanyang tapat na alaga, si Commander Pulang Aso, na sa kabila ng mga sugat at hinagpis ay naglalagablab pa rin ang ningning ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kasama rin niya sina Apo Dalin at ilang matatapang na tagapangalaga ng kabutihan, mga pari, mambunong, at mga lumang sabonghero na may pusong walang kapantay sa tapang at paggalang sa kalikasan. Sa kabilang dulo naman, nakaupo si Don Enrique sa isang marangyang trono, kasama ang bagong alipin niyang manok na sinaniban ng kadiliman, ang huling inutusan ni Itim na albularyo na ngayon ay lumilitaw bilang anino ng galit at paghihiganti. Sa kanyang tabi,
Nakatayo si Aling Lagring na ngayoy kalaunan ay natutunaw ang muka dahil sa takot na tila walang hanggan, habang ang tinig ng itim na albularyo na sinasabing bumangon mula sa agenda ng Karimlan ay maririnig na parang bulong ng hangin sa mga tagapakinig. Sa paglagaslas ng anino ng araw sa kalangitan, sinalubong ang sabungan ng isang mapait na katahimikan. Mula sa malayo, lumapit ang mga tao sa sabungan, bagaman halatang nag-aalangan ang kanilang mga mata. Alam nilang ang laban na ito ay hindi basta laro ng manok. Ito ay laban ng mga espiritu, laban ng kabutihan, laban sa sumpang nagkukubli sa mga sulok ng dilim. Ito na ang huling laban ng ating panahon. Sigaw ni Mang Cardo, na may halong lungkot at tapang sa kanyang tinig. Kung matitira man tayo ay mananatiling matapang sa harap ng kadiliman. Sumabay sa kanyang pagsasalita ang malakas na tilaok ni Commander Pulang Aso na bumuo ng isang himig na nakakapag-angat ng damdamin. Mula sa kabilang dako, umalingaw-ngaw ang tunog ng itim na manok ni Don Enrique. Ang mga manonood, gamit ang kanilang mga mata at puso, ay naghintay sa walang katapusang labanan na tila pag-ikot ng tadhana. Sa gitna ng sabungan, nagtunggali ang dalawang manok na may kanya-kanyang kapangyarihang hindi matutumbasan ng karaniwang nilalang. Si Commander Pulang Aso, na ngayoy nagmumula ang liwanag ng kinikislap na dugo at espiritu, ay sumugod ng may buong tapang. Ang kanyang tuka at mga sipa ay nagpapakita ng isang mandirigmang handang ipaglaban ang dangal at kalayaan ng bawat tunay na puso. Sa kabilang panig, umusbong ang puot at kadiliman. Ang manok na inutusan ni Don Enrique na tila nilagyan ng mga sumpa at orasyon ng Karimlan ay naglabas ng itim na usok at masasamang anino. Sa bawat salpukan ng kanilang mga pakpak, maririnig ang pag-iyak ng mga espiritu, mga kaluluwang inalay sa mga lumang kasunduan, mga pangakong pinapasan ng kapangyarihan at pagkawasak. Habang nag-aalab ang kanilang laban, sumilay ang kalangitan sa pagbabago ng kulay, mula sa malamyos na pagsikat ng araw tungo sa mapulang pagdampi ng dapit hapon. Sa sandaling iyon, tila nagtagpo ang dalawang mundo. Ang mundo ng liwanag at pag-asa laban sa mundong tinakpan ng kadiliman at salot. Sa gitna ng kaguluhan, maraming sakripisyo ang isinagawa. Isang sigaw ang yumabong nang mabagsak sa lupa ang bagong alaga ni itim na albularyo. Ngunit bago pa man tuluyang mawasak, si Commander Pulang Aso, na nooy nag-aalab na parang apoy, ay lumipad ng mataas. Hinawakan ng kanyang matatag na mga pakpak ang kapangyarihang nagmumula sa selyo ng tapang at pag-ibig. Sa kanyang tilaok, maririnig ang tinig ni Apodalin at ng mga sinaunang espiritu ng kalikasan. Ang sakripisyong ito ay pangako ng bagong umaga. Hindi man lang sapat ang dugo upang talunin ang kadiliman, ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa ng pusong wagas. Sa bawat palo at tuka, bumabalot ang sabungan ng malaagila na himig ng pag-asa, isang himig na nagpapahiwatig na ang pakikibaka ay hindi mawawala sa alaala ng bawat tao. Sa pinakahuling sandali, lumapit si Don Enrique kay Mang Cardo. Sa gitna ng mga nagkakandiliang anino at naglalakihang apoy, nagtagpo ang dalawang mukha ng tao. Ang isa'y puno ng kayabangan at kasakiman. Ang isa'y may daladalang pag-ibig para sa bayan at dangal. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo bilang salamin ng naglalaban na kaluluwa. Isang paanyaya para sa huling pagsalubong. Kung ito man ang maging wakas, ipapakita ko sa iyo at sa buong daigdig na ang kadiliman ay walang kapangyarihan sa pusong nagmamahal. Sigaw ni Mang Cardo habang binubuksan ang kanyang mga palad na parang alay na tanging pag-asa. Sumabay sa salitang iyon ang huling tilaok ni Commander Pulang Aso. Sa isang iglap, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Mula sa pighating kalaban,
lumabas ang isang liwanag na hindi pa nasisilayan ng sinuman. Ang liwanag ay unti-unting bumalot sa buong sabungan, sinusugpo ang mga anino ng kasamaan at pinapawi ang mga salimuot ng sumpa. Ang huling titig ni Don Enrique ay napuno ng takot. Isang takot na sa kabila ng yaman at kapangyarihan, walang katumbas ang kalinisan ng puso. Habang ang liwanag ay patuloy na humahaplos sa kanyang nasugatang kaluluwa, ang mga sumpa ng karimlan ay unti-unting nawawala. Nang humupa ang laban at unti-unting bumalik ang liwanag ng araw, naroon ang sagot sa huling dasal ng kalikasan. Ang sabungan ay nagmistulang isang dambuhalang altar ng pag-asa. Ang mga tao na dati nasa takot at pangamba ay muling nagdiwang ng pagkakaisa. Isang pagdiriwang na hindi nakabase sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa tapang ng pusong lumaban sa kadiliman. Si Mang Cardo, bagaman pagod at may mga bakas ng pakikipaglaban, ay ngumiti. Alam niya na ang laban para sa kalayaan at kabutihan ay hindi natatapos sa iisang salpukan. Ngunit sa araw na iyon, nakamit nila ang panandaliang tagumpay laban sa puwersa ng kasamaan. Ang huling tilaok ni Commander Pulang Aso ay naging simbolo ng walang hanggang pag-asa. Isang paalala na sa bawat dilim ay laging sisikat ang liwanag. Sa pagtalon ng oras, habang ang mga anino ay nawawala sa pag-asa ng bagong umaga, napagtanto ng lahat na ang tunay na sabong ay hindi lamang tungkol sa laban ng manok at tao. Ito ay laban ng prinsipyo, dangal at kaluluwa, isang laban na ipinaglaban ng bawat katapat na puso sa harap ng balakid ng kapalaran. Ang kwento ng alagang mahawangang manok ng sabonggero ay naging alamat sa paglipas ng panahon. Sa bawat baryo, sa bawat pusong naghahangad ng liwanag, paulit-ulit na ikinukwento ang katapangan ni Mang Cardo at ang mahika ni Commander Pulang Aso. Maging ang mga susunod na henerasyon ay naaalala ang aral. Sa gitna man ng pinakamadilim na unos, nariyan ang pag-asa, at sa pagsuko man ng ilan, ang pag-ibig at katarungan ay laging mananaig. Ang huling laban ay natapos, ngunit ang diwa ng pakikibaka para sa kabutihan ay mananatiling buhay. Isang alaalang sa bawat hamon ay may liwanag na naghihintay sa dulo ng dilim. Wakas,